Hallelujah. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus, for a new day. Welcome dito sa ating live. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. My King. Lord and Savior, Jesus Christ. It's Tuesday morning here in Houston, Texas. Holy Spirit, lead me in every step of the way, for the glory of God Almighty. Welcome dito sa ating live. Nandito na ba kayo? Share our live. Ang aking ano pala, Biblia. Hallelujah, praise the name of the Lord. So, ang pundasyon ng ating pananampalataya, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments, praise the Lord Jesus Christ. Difficult moments, seek the Lord Jesus Christ. Quiet moments, worship God, worship the Lord Jesus Christ. Painful moments, trust the Lord Jesus Christ. And every moment, thank the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Tayo ay nandito na naman sa bahay ng Diyos. At ngayon ay malamig. Kaya buong linggo ay itong ating mga susuotin. Hindi namin binuksan na ang aircon o ang heater. So, okay lang. So, napakabuti ng Diyos at tayo ay muling nandito sa bahay niya. Ngayon ay February 18, 2025.
5. It's Tuesday morning here in Houston, Texas. Welcome, Facebook joiners, viewers, and YouTube viewers. God bless us all. Ayan, so mag-umpisa na tayo at tayo'y kumanta sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin natin ang Diyos. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord Jesus, hallelujah. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa kabutihan, Father God, in the name of Jesus. Palakpak ang ating mga kamay. Huwag tayong huwag tayong mag-type ng type dyan. Alam na yan ni Sharon kung sino ang mga maaga ngayon. So, pag tayo ay kumakanta, mga kating Jesus, dapat ay hindi kayo mag-type ng type dyan. Kumanta rin kayo, itaas ang mga kamay, pasalamatan ng Diyos, ipalakpak ang mga kamay. So, paano kayo magpalakpak kung text kayo ng chat dyan? So, dito kayo magpalakpak sa mga sarili ninyo, ganyan, no? Huwag muna kayong mag-text dyan, mag-chat. Magpalakpak, ipalakpak
ang pinakamataas na uri ng palakpak ay kailangang ibigay natin sa ating Panginoon. Huwag yung mga emotic dyan. Kamay ninyo ay palakpak, hindi yung mga emotic. Hindi emotic ang kailangan ng ating Diyos, kundi ang kailangan niya ang ating katawan, our body. So dapat ay magpalakpak, ang palakpak, ibigay ang pinakamataas na uri ng palakpak sa ating Panginoong Hesukristo. So, gawin natin yan ng personal. Ganyan, yung personal ba? Huwag dyan sa ano nyo, huwag dyan sa inyong mga chat-chat dyan. Hindi yan ang kailangan ni Kristo. Ang kailangan niya ay ang ating kamay, yung kamay natin na pumapalakpak. Do it now! Huwag kayong mag-chat-chat-chat-chat dyan. Nagpapalakpak kayo. No, hindi yun ang hinahanap ng Diyos. Ang sabi sa akin habang ako'y kumakanta, let them know that I need their body to do it. No? So, hindi yung dyan lang kayo magpapalakpak. Palakpak. Hindi naman kayong gumawa niya. Ng emotic naman yan. So, wag kayo magpalakpak dyan. Dito, dito. Mga kamay nyo, gamitin nyo. Mga katawan nyo. Lumundag kayo. Magpasalamat kayo sa Diyos. Hallelujah! Mag-shout out kayo. Praise the Lord! Jesus Christ. Ganun ang gawin natin. Pag tayo nagpupuri, pag hindi pa nag-uumpisa ang ating pagpupuri, kayo dyan, makapag-chat kayo dyan, magpuri-puri kayo dyan, magpasalamat sa Diyos. Pag tayo ay nag-umpisa na at kumakanta tayo, wala na dapat mag-chat dyan dahil nga kakanta rin kayo, sasabayan ninyo ako magpuri, magtaas ng kamay ninyo, magpalakpak. Paano kayo makapag-chat dyan? No? Huwag kayo mag-chat. Do it. Sa mga katawan natin, yun ang sabi ng Holy Spirit. Let's do it. Hindi yung dito lang, ang kamay lang ninyo nagpapalakpak dyan, nag-ano ng emotic. Hindi man yan ang hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap niya ay ikaw. Ang katawan mo, ang katawan natin, napapalakpak ng ganyan. Okay? So, i-welcome natin ang Holy Spirit at huwag kayong mag-chat-chat dyan. Kailangan ang i-welcome natin, itaas natin ang ating kamay, ang ating makinig tayo, kumanta rin tayo. Huwag na kayo mag-chat-chat-chat dyan. Okay, so tayo ay welcome natin ang Holy Spirit at gamitin natin ang ating mga katawan, ang ating mga kamay upang itaas natin o surrender natin sa Kanya ang lahat sapagkat ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako. Naintindihan natin? Okay. So, kumanta na tayo. We welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. Kumanta kayo dyan. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your
You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Ikaw lamang po ang nararapat at walang iba na kilalanin sa sanlibutan. Itinataas ka namin sa oras na ito, sa bawat araw ng aming mga buhay. Panginoong Heso Kristo, o hallelujah, linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, Panginoong Hesus, at gawin mo kami karapat-dapat sa presensya ng iyong banal na Espiritu. Hallelujah. Maraming salamat po, banal na Espiritu, na ikaw ay nangusap sa aming kalagitnaan kahapon, at ngayon ikaw na naman po ang mangusap. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, at maraming salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan as we also forgive sa mga nagkasala sa amin, Panginoong Hesus. Maraming salamat po. We welcome you, Holy Spirit. Ang sabi mo, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So naniniwala kami na ang iyong presensya, banal na Espiritu, ay nandito ngayon sa aming kalagitnaan. Ihanda mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Bigyan mo kami ng maayos na internet connection. Maraming salamat po sa iyong provision sa mga load namin, at kami ay nakapag-live, nakapag-air, nakapag-live sa buong sulok ng daigdig. Iparating mo ang live mo, Panginoong Hesus, sa buong sulok ng daigdig. Kung sino man po ang nais mong buksan ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isipan, at mapili mo sila at maibigay mo, Diyos Ama, ang iyong kaawaan sa mga ito. Maraming salamat po. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu, at dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Amen. Hallelujah. Ayan mga ka-Team Jesus. No? So kapag tayo ay nagpupuri sa ating Panginoon, mga ka-Team Jesus, tayo ay kumakanta sa awitin ng Diyos, huwag tayong mag-chat dyan, mga ka-Team Jesus. Dapat ay makinig lang tayo, manood, at itaas natin ang ating mga kamay, ipalakpak natin ang ating mga kamay. So tayo, ang pagpapalakpak natin ay huwag dyan sa ating chat, kasi hindi man yun ang kailangan ng Diyos, yung palakpak na yan, mga ka-Team Jesus. Ang kailangan niyang palakpak ay yung palakpak na galing mismo sa ating katawan. So yung katawan natin dapat ang magpapalakpak, mga ka-Team Jesus. Okay? Katawan natin ang gagamit ng pagtaas ng kamay. Hindi man na mataas ang kamay mga ka-Team Jesus. Hindi man na mataas yung kamay mo dyan sa cellphone. Paano mo itataas yun? So kailangan iiwan mo yung cellphone mo dyan. At pag nag-uumpisa na tayong magpuri sa Diyos, ilagay mo yung cellphone dyan. O kaya kung mayroon kang stand, i-stand mo dyan. At sa harap niyan ay sumabay ka sa akin sa pagpupuri sa Diyos, pagtaas ng mga kamay mo, pag hallelujah mo, pag sigaw mo, praise the Lord. Huwag kang mag-chat-chat dyan, mga ka-Team Jesus. Kasi, alin ba ang mas importante? Yung chat mo dyan o yung puso mo na naka-intune sa Diyos? Yun ang gusto ng Holy Spirit na huwag tayong mag-chat-chat dyan pag nag-umpisa na nag-umpisa na ang pagpupuri sa Diyos. Pag nag-umpisa na tayo,
alam naman natin na nandito ka na eh. Pwede naman niya masabi, okay, blessed day everyone. Thank you Lord for a new day. So pag nag-umpisa na, alam naman niya ni Sharon na nandito ka na. No? So kasi after sa pag-prayer, after sa pag-worship, after sa ating we welcome the Holy Spirit, makapag-chat ka ulit, kasama ka pa rin dyan sa early birds. Okay? Kaya yun ang gusto ng Holy Spirit. Na ang ating mga katawan, ang ating mga kamay, maitaas natin. Paano natin maitaas? Busy kayo dyan sa pag-chat-chat. Yes, Holy Spirit, we welcome you in our midst. Paano yan? Chat kayo ng chat. Hindi man yun ang gusto ng Holy Spirit. Ang gusto niya ay ikaw mismo. We welcome you, Holy Spirit. I welcome you, Holy Spirit, in my heart. Yan, no? One-on-one man yan, personal. Okay? Naintindihan natin? Ha? Naintindihan natin? Pag kayo ay mayroon ng karunungan mula sa Panginoong Jesucristo, mula sa banal na Espiritu, maintindihan ninyo yon. Pag hindi nyo naintindihan, yan no, kanina habang pumikit na lang ako sapagkat, Lord, patawarin mo po sila, Lord, hindi nila naintindihan yung mensahe mo. Holy Spirit, patawarin mo po yung iba na kahit nandyan, I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands. Chinat pa dyan! Hindi mo na kailangan i-chat yan, kantahin mo na lang yan, kantahin mo dito sa puso ba? Oh, okay? Naintindihan natin? Ha? Yun ang mas mahalaga eh. Anong nakikita ng Diyos sa puso natin kaysa kung anong nakikita ng tao. Dahil tayo, we are guided by the Holy Spirit. Alam ng Holy Spirit kung sino ang totoong mga nandito at anong mga motibo natin. Ha? Naintindihan natin yun. Pag nag-worship na tayo, huwag kayong nag-chat-chat ng chat dyan. Okay? So, mag-concentrate tayo dyan sa pagpupuri sa Diyos. Yun ang mas mahalaga. Naintindihan natin? Okay. So, kahapon ba yun? O kanina pala dyan, no, ay nagkaroon tayo ng laro. So, congratulations sa mga naka-join na maagang nagising at sila ay nakapag-join sa ating laro. Ayon. So, may nanalo. May parto ulit tayo. Ang parto ay mula sa Romans 5, Romans 6 to 10. No, Romans 6 to 10 lang ang parto para mas marami tayong makukuhang Word of God. Romans 6. No? Okay, 6 to 10. So, saan na tayo? Tayo ay nasa 1 Corinthians na tayo, no? Mga ka-Team Jesus. 1 Corinthians ngayon ay 18. Ang mga lingkod ng Diyos. So, alam na natin na ang karunungan ay galing sa Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. So, malalaman natin kung tayo ay na kay Kristo na, sapagkat iba na tayong mag-isip, iba na tayong magsalita, iba na tayong kumilos. So, hindi na tayo kumilos na kagaya ng mga nasa mundo at hindi natin ginagaya yung mga trend ng mundo. Kung ano ang trending ngayon, gagayahin din natin. Ganoon tayo dati sapagkat wala pa ang wisdom o karunungan ng Holy Spirit sa atin. No? Subalit, nung tayo ay tinanggap na natin si Panginoong Jesucristo, nung nakilala natin siya at nagkaroon tayo ng personal na relasyon at araw-araw nating pinag-aaralan ang salita ng Diyos, ay unti-unti tayong binago ng Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu at nawawalan tayo ng gana sa mga bagay na nasa mundo, sa mga ginagawa ng mga tao sa mundo na walang kabuluhan, na walang kahalagahan. Basta na lang, no? Kagaya ba dyan sa mga nagre-reel ba? Yung mga reels, no? Kagaya ba dyan na ang dami-daming mga views, ang dami-daming mga likes. Likes dyan umaabot ng 1,000, 1K,
1 million, mga likes, ganyan. Pero pag nandiyan yan sa mga reels, pag nagpa-pop up sa'yo, titingnan ko, walang tong halaga, walang kabuluhan. Pero tingnan ninyo ang nagla-likes, tingnan nyo nagko-comments. Ang daming nagko-comments, ang daming nagla-like, ang daming nag-share. Pero pagdating sa salita ng Diyos, pagdating sa karunungan ng Diyos, ilan lamang ang nagko-comment, ilan lamang nag-share, ilan lamang nag-like. O see? Ganyan ang mundo, sapagkat hindi lahat, sabi dun sa salita ng Diyos, hindi lahat ng mga descendants ni Abraham ay pinili ng Diyos. At kung ikaw ay isa sa mga pinili ng Diyos, na natuto ka, na unawaan mo ang mensahe niya, ang halaga ng buhay mo at bakit ngayon ay buhay ka pa rin, ikaw ay isang pinagpapala, ikaw ay isang banal, pinabanal. You become holy sa harap ng Diyos Ama, sapagkat isa ka sa mga pinili niya. So kung tayo ay mayroon ng karunungan, no? Si Ginoong Jesucristo ang kabuuan ng karunungan ng Diyos Ama sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So kung mayroon na tayo niya, nawawala na tayo ng gana sa kung anumang ginagawa ng mundo. Sapagkat alam natin, yun ay insanity. Insanity yun. Insane ang taong yun. Kasi kung tayo ay mayroong karunungan na nanggaling sa Diyos, iisipin natin, can this thing glorifies God? Ang mga bagay ba ito, ang mga gagawin ko bang ito, ay makapagpupuri sa Diyos, makapagbibigay kaluwalhatian sa Diyos? Sapagkat that is our purpose. Our purpose, we are created to praise God. We are created to give glory to God. That is our purpose, why we are created. Oh. So, ang iisipin na natin ay makapagbibigay puri ba ito sa Diyos? Iyon na ang pinakamahalagang bagay sa atin. Makapagbibigay puri ba ako sa Diyos kung gagawin ko ito? Kung ipopost ko ito? Kaya nga sa bawat pag-post natin ay, Lord, makapagbibigay puri ba ito sa iyo? Holy Spirit, guide me na ang makikita ay ang iyong kabutihan. Ang kagalingan ng Diyos, ang kagalingan ng Diyos, ang kagandahan ng Diyos sa buhay ko. Gano'n na tayo. Wala na tayo, hindi na natin iniisip yung sarili natin, kundi nawawala na tayo ng gana na kung anong mga kalakaran ng mundo. Bakit? We are not of this world anymore. Nasa atin na ang karunungan ng Diyos Ama at ipinakita na niya sa atin na all these things are vanity, kagaya ng sinabi ni Solomon. Si Solomon, nandyan na sa kanya ang lahat ng bagay. Tingnan ninyo ang kayang concubines, 1,000 concubines, ibig sabihin 1,000 na mga babae, ang mga concubines ni Solomon. Biruin mo yan, sa dami. Ang gulo-gulo nga ng buhay, kahit isa lang yung kabit. Paano yung ganong karami? Walang kabuluhan, nasa kanya na ang lahat ng kayamanan ng mundo. Pero ang sabi niya, everything is vanity without the Lord. Pero pag tayo ay nasa kay Kristo na, kahit anumang sitwasyon natin, masaya tayo, nandoon pa rin ang kagalakan natin, nag-i-enjoy pa rin tayo, nagpapasalamat pa rin tayo, sapagkat nasa atin ang presensya ng banal na Espiritu. Hallelujah. So dito tayo mga ka-Team Jesus sa 1 Corinto chapter 4 na tayo. 1 Corinto chapter 4. So ngayon ay 2:18-25. So tingnan natin, mahaba siya. Tingnan natin kung hanggang kailan ang mensaheng nais iparating ng banal na Espiritu, kung ito bang buong chapter na ito ay pagbibigyan natin ng pansin. Yung mga apostol ni Kristo, mga apostol yan ay nasa
1 Corinto chapter 4 verses 1 to di ko alam, verses 1 to 21. So tingnan natin kung saan hanggang saan o tatapusin pa ng Holy Spirit yan. Okay? Let us proceed. Nasa na ang inyong mga Biblia? So kayo dyan, kung pag nagbabasa na tayo ng Biblia, huwag kayong mag-comment ng comment pa rin dyan. Nagbabasa nga tayo. Paano ka makakapagbabasa ng iyong Biblia? Kung comment ka ng comment dyan. Ay, nako. Naintindihan natin yon, yung wisdom ng Diyos. Hindi ka na magko-comment dyan kasi nga nagbabasa ka nga. Paano ka magbabasa at nagko-comment at the same time? 4 na mata mo? Ha? So, hindi. So, kaya tumigil kayo dyan sa inyong pagko-comment kung tayo ay nagbabasa na sa salita ng Diyos. Okay, ready na ang inyong mga Biblia. Mga apostol ni Kristo, basahin ninyo yung inyong mga Biblia. Nandito tayo sa 1 Corinto chapter 4, 1 to 21. Kaya dapat ituring ninyo kami ni Apollos bilang mga lingkod ni Kristo na pinagkatiwalaan ng Diyos na mangaral ng katotohanang inilihim niya noong una. At ang katiwala ay dapat maging tapat. Hindi mahalaga sa akin kung ano ang iniisip ninyo o ng sino man sa akin, ni hindi ko nga pinakahalagahan ang sarili kong opinyon. Hallelujah. So yan, no? sabi ni Pedro yan. Kung dito tayo sa 4. Okay, 4. Kung sa bagay malinis ang aking konsensya, pero hindi ito nangangahulugan na wala akong kasalanan. Ang Panginoon lang ang nakakapagsabi, ang makapagsasabi kung tama o mali ang aking ginagawa. 5. Kaya huwag kayong humatol nang wala sa takdang panahon. Hintayin ninyo ang pagbabalik ng Panginoon. Pagdating niya, ilalantad niya ang lahat ng mga sekreto at motibo ng bawat isa. At sa panahong iyon, tatanggapin ng bawat isa ang papuring mula sa Diyos na ayon sa kanyang ginawa. 6. Mga kapatid, ginamit kong halimbawa ang aking sarili at si Apollos upang matutunan ninyo ang ibig sabihin ng kasabihang, huwag ninyong higitan ang sinasabi ng kasulatan. Kaya huwag ninyong ipagmalaki ang isa at sabing mas mabuti siya kaysa sa iba. 7. Bakit sinasabi ninyong makapaghihigit kayo sa iba? Ano ba ang mayroon kayo na hindi nagmula sa Diyos? Kung ang lahat ng nasa inyo ay nagmula sa Diyos, bakit nagmamalaki kayo na parang galing mismo sa inyo ang mga ito? Number 8, sa 8, inaakala ninyo na nasa inyo na ang lahat ng inyong kailangan, na mayayaman na kayo at naghahari na sa kaharian ng Diyos nang wala kami. Sana nga'y naghahari na kayo nang makapaghari naman kaming kasama ninyo. 9, sa tingin ko, kaming mga apostol ay ginawa ng Diyos na parang pinakahamak sa lahat ng tao. Para kaming mga taong nahatulan ng mamatay na ipinarada sa harap ng buong mundo sa mga tao at pati sa mga anghel. Dahil sa pangangaral namin tungkol kay Kristo, itinuturing kaming mga hangal. Mga hangal sila na itinuturing, no? Sabi ng mga tao sa mundo. Ngunit kayo naman ay nag-aakalang marurunong dahil na kay Kristo kayo. Itinuturing kaming mga hangal. Itinuturing kaming mga hangal, ngunit kayo naman ay nag-aakalang marurunong dahil na kay Kristo kayo. Kami ay makihina at sa palagay ninyo ay malakas kayo. Iginagalang kayo ng mga tao habang kami naman ay hinahamak. 11. Maging sa oras na ito,
kami ay nagugutom at nauuhaw, hindi makapanamit ng maayos, pinagmamalupitan at walang matuluyan. 12. Nagtatrabaho kami ng husto upang mabuhay. Kung nilalait kami ng mga tao, pinagpapala namin sila. Kung kami ay inuusig, tinitiis na lang namin ito. Ayan yun ang mga missionaries, mga ka-Team Jesus. 13. Kung kami ay sinisiraan, mahinahon kaming sumagot. Hanggang ngayon, itinuturing kaming mga basura sa mundo. So, ganyan ang mga preachers, itinuturing na mga basura sa mundo. 14. Hindi ko sinulat ang mga ito upang ipahiya kayo, kundi upang paalalahanan kayo bilang mga minamahal kong mga anak. 15. Sapagkat kahit marami ang nag-aalaga sa inyong pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong ama sa pananampalataya. At ako ang inyong ama dahil naging anak ko kayo sa pananampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Kaya nakiusap ako na tularan ninyo ako sa aking pamumuhay. At dahil nga rito, pinapunta ko riyan si Timoteo, ang aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon. Ipapaalala niya sa inyo ang tungkol sa pamumuhay ko kay Kristo Jesus na siya ring itinuturo ko sa lahat ng iglesia saan mang lugar. 18. Ang ilan sa inyo ay nagmamataas na dahil akala nila'y hindi na ako pupunta riyan. Ngunit kung kaloobin ng Panginoon, pupunta ako riyan sa lalong madaling panahon. At titingnan ko kung ano ang magagawa ng mga tao riyan na may mayayabang magsalita. Sapagkat malalaman natin kung ang isang tao ay pinaghaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga gawa at hindi sa salita lamang. 21. Ngayon, ano ang gusto ninyo? Darating ako ng galit sa inyo o darating ng mahinahon at may pag-ibig? Hallelujah. Father God, salamat po sa inyong mga salita. Holy Spirit, mangusap po kayo. Buksan mo aming mga isipan, itago mo po ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Jesucristo na hindi ako makikita, kundi ang kabutihan at ang pagmamahal, ang kaawaan mo, Panginoong Diyos. In Jesus' name, Amen. Ayan mga ka-Team Jesus, ano ang iyong napapansin dito? Si Pablo ay naiinis, si Pablo ay nagagalit doon sa mga taga-Korinto sapagkat ang mga taga-Korinto, sila ay may iba sa kanila ay dahil sila na ay mga Kristiyano at sila ay pinagpapala ng Diyos, ay akala mo naman ay kung sino-sino na silang mga mayayabang na ipinagmamalaki na nila ang kanilang pagiging Kristiyano at ang kayamanan na ibinigay ng Diyos Ama sa kanila. Na kung totoosin, itong lahat ng ito ay bigay lamang ng Diyos at wala tayong karapatan na magmalaki, di ba? Alam na natin yon, sabi doon sa salita ng Diyos na ang tangi lamang nating maipagmamalaki ay ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. So itong sina Apollo, itong sina Pedro, sina Pablo, pinaalala sa atin ng Holy Spirit na sila ay mga alagad lamang, sila ay mga alipin lamang. At ang sabi dito, ang ama ng pananampalataya ay si Pablo sapagkat siya nga ang ginamit ng Diyos Ama para sa mga hintil. So siya ang ating naging ama ng pananampalataya natin sapagkat siya nga ang pinagmumulan ng pananampalatayang Kristyanismo na lumaganap sa Europa, lumaganap sa Asia at sa iba pang sulok ng daigdig. Kasi nga, di ba, siya ang ginamit ng Panginoong Jesucristo upang maging apostoles
sa mga Hintil, sa atin. So siya ang sabi, tularan natin siya. So tularan natin ang kanyang pamumuhay. Tingnan ninyo, anong sabi ni Pablo dito? Sila na nagbabahagi sa salita ng Diyos, siya na nagbabahagi sa salita ng Diyos, ay sila ang tinatawag ng mundo na mga hangal. Sila ang mga hangal. Ang mundo, tayo na nagbabahagi sa salita ng Diyos, tayo ang itinuturing na mga hangal sa harap ng mga nasa mundo. Subalit, hindi yun ang mahalaga. Ang sabi ni Pablo dito, at ang katiwalay dapat na maging tapat. So tayo ay mga katiwala, mga alipin tayo ni Panginoong Jesucristo, at tayo ay dapat na maging tapat. Pare-pareho ang salita ang mensahe ng banal na espiritu sa kahit na sino. Walang pwedeng makapagsasabi o makapagmayabang na ang galing talaga niya, no? Ang galing talaga niyang mag-ano sa salita ng Diyos. Ang galing talaga niyang mga ganyan. Ay, hindi man yan. Ewan ko, lang kwenta yan. Hindi ko naintindihan. Hindi tayo dapat magsabi ng ganyan sapagkat itong mga taong ito, ang mga tagapagsalita lamang, ang mga tagapagsalita, sila ay mga boses lamang. Ang salita ng Diyos ay nananatili. Ngayon, kung hindi natin naintindihan ang salita ng Diyos sa taong nakikinig sa kung saan ikaw ay nakikinig doon sa isang pastor, sa itong ganyan, ipanalangin mo ang pastor na yan. Ipanalangin mo ang taong yan na ginamit ng Diyos na ang banal na espiritu ang maging gabay niya at hindi yung sa kanyang sariling karunungan upang maintindihan, simple na maintindihan ang salita ng Diyos. So wala tayong pwedeng ipagmalaki na ako, mas magiling ako magsalita sa ganito sa salita ng Diyos. Siya ay hindi. Wala. Bakit? Pareho ang salita ng Diyos, pantay-pantay. Pareho tayo ng mga binabasang Word of God. Ang Holy Spirit ang siyang gagabay sa atin upang maintindihan natin ang mensaheng nais niyang iparating sa atin personally. Kaya nga, we are not dependent on these people that we heard from. Hindi tayo nagiging dependent lamang kung anong sinasabi ni Tita Bets, that's it. Kung anong sinasabi ng pastor namin, that's it. No. Magkaroon tayo ng sarili nating pag-aaral sa salita ng Diyos as we ask the Holy Spirit. Holy Spirit, tulungan mo ako. Ano ba ang pakahulugan nito sa akin? How am I going to apply your words sa buhay ko, sa sitwasyon ko ngayon? Dapat ganon, magkaroon ng reflection. Kaya nga may reflection. No? May reflection para ano ang kaugnayan ng salita ng Diyos dito sa sarili kong buhay. Paano ko magagamit itong salita ng Diyos, mai-apply ko itong salita ng Diyos nang sa ganoon ay mas lalo pang mapatibay ang aking pananampalataya kay Kristo. Ang sabi dito ni Pablo, dito sa 3, hindi mahalaga sa akin kung ano ang iniisip ninyo o sino man, okay? Sino man sa akin, ni hindi ko nga pinapahalagahan ang sarili kong opinyon. So, hindi niya pinapahalaga ng sarili niya, para sa akin, ganito, ganyan, hindi. Kundi anong sabi dito? Mga lingkod sila ni Kristo na pinagkakatiwalaan ng Diyos na mangaral sa katotohanang inilihim niya noong una. Yan ay nasa 1 Corinto chapter 4 verse 1. Sila ay mga katiwala. Tayo, alimbawa, ako si Tita Bets, ako ay isang katiwala na kung sa lingkod ni Kristo na pinagkatiwalaan ng Diyos na mangaral sa katotohanan. This is the truth. Hindi ko iniisip kung anong sasabihin mo.
Hindi ko iniisip kung anong sasabihin ng iba, kung ano ang kanilang mga opinyon, kung magustuhan ba nila ang sinasabi ko, kung hindi ba nila magustuhan. Kahit ang sarili kong opinyon ay hindi yun mahalaga, sapagkat kung ano ang sinasabi sa salita ng Diyos, yan ang katotohanan at yan ang aking sasabihin. Kahit maaring ito man ay masakit, masaktan ka, masaktan siya, na-out siya, this is the truth. Yan ang ating itinuturo dito. Wala tayong sugarcoating, wala tayong ano. Yan ang ating itinuturo dito as the Holy Spirit leads. Yan ang katotohanan. Hindi ko na iniisip kung anong sasabihin ng iba. Hindi ko na iniisip kung anong sasabihin mo, kung anong opinion mo. Your opinion doesn't matter. My opinion doesn't matter. Their opinion don't matter. Why? Sapagkat ang katotohanan ay kailangang mailagay, maipahayag. Ito yung katotohanan na noong una ay inilihim ng Diyos, subalit ngayon ay nagkaroon na ng revelation. Kaya nandito tayo ngayon. So kung kayo ay nagkaroon kayo ng conviction ng Holy Spirit, nang magbahagi kayo sa libreng kaligtasan, na ibahagi ninyo ang inyong testimony, ang kabutihan ng Diyos. Sapagkat yung mga testimony kasi natin, mga ka-Team Jesus, yan ay makapangyarihan na makapangyarihan yan sa harap ng ibang tao na hindi pa kilala si Kristo. Personal, intimate relationship kasi yan encounter natin sa Diyos. Kaya makapangyarihan ang ating mga testimony na siyang magpapatatag din, na siyang mag-encourage din sa ibang mga naniniwala kay Kristo, sa iba na humaharap sa mga pagsubok sa buhay. So makapagpapatatag yan, kaya yung ating mga testimony ay mahalaga yan. Pag sinabi ng Holy Spirit sa iyo, you share your testimony. So hingi Holy Spirit, if this is your conviction, lead me to choose the right words to what to say, para hindi ikaw ang makikita, hindi ako ang makikita, kundi ang kabutihan ng Diyos Ama. So yun ang gagawin natin. Kaya nga makapangyarihan ang testimony natin. So yan ang katotohanan, ang testimony, kaysa sa ang chismis. Mabuting ang ibahagi natin ay ang katotohanan kaysa sa usap-usapan lamang chismis. Halimbawa sa opisina, pag kami ay nagkasama-sama dyan, may fellowship kami, no? Sila, mag-chismis sila na, uy, mayroon akong balita, ganito, ganyan, sino-sino yan, di ko naman yung kilala ang mga taong yan, kilala lang nila yan. Ako, nakikinig lang ako, ganito, ganyan, kumakain, ganun. No, kasi I'm not interested with the life of other people. Ang akin lang sinasabi, kawawa naman, ma'am, no. Yun, wala tayong magawa niyan, ma'am. We have to pray for them. Prayer is powerful. So, pagdasal natin sila, Lord, nakatagpuin sila ng Diyos. Kung ano man ang kanilang mga sitwasyon. No? So, mas mabuting ang ating testimony, ang ating ibahagi, kaysa sa kwento ng iba. Kwento ng iba. Ayan, sabi dito, bakit? Ano ba ang pwede ninyong, mayroon ba na hindi nagmumula sa Diyos? Ano ba ang pwede nating ipagmamalaki? Dito tayo sa 7. Bakit sinasabi ninyong makahigit kayo sa iba? Walang makapaghihigit sa kahit na sino. Ano ba ang mayroon kayo na hindi nagmula sa Diyos? Kung ang lahat ng nasa inyo'y nagmula sa Diyos, bakit nagmamalaki kayo na parang galing mismo sa inyo ang mga ito? So kung tayo ay pinagpapala ng Diyos, hindi ibig sabihin na tayo ay magmamalaki na sa sarili natin, na tayo ay mga ganito, tayo ay mga matuwid, tayo ay righteous. Tingnan mo, pinagpapala ako ng Diyos, ganito ang abundance na binigay, siksik, liglig, umaapaw.
Di ba? Anong sinasabi? Ang tangi lamang pwede nating maipagmalaki ay ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay, ang kanyang kabutihan, ang kanyang kaawaan. Wala tayong pwedeng maipagmayabang. Ano man ang ating mga sitwasyon ngayon. Kung kayo man ay pinagpapala ng Diyos, kung tayo man ay pinagpapala ng Diyos, pinagpapala tayo ng Diyos upang tayo ay maging pagpapala sa iba at hindi para tayo sa sarili nating luxury. Kaya yung mga preachers na ang milyonis, ang ano nila, mga gamit nila sa bahay, nasaan na ang chastity? Nasaan na yung sinasabi dito ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 4? Ayan nagsabi dito niya dahil sa pangangaral namin tungkol kay Kristo, itinuring kaming mga hangal. Yan ay nasa 10. Ngunit kayo naman ay nag-aakalang marurunong dahil na kay Kristo kayo. Kami ay mahina at sa palagay ninyo kayo ay malakas. Iginagalang kayo ng mga tao habang kami naman ay hinahamak. Maging sa oras na ito, kami ay nagugutom at nauuhaw. Hindi makapanamit ng maayos. Pinagmalupitan at walang matuluyan. Nagtatrabaho kami ng husto upang mabuhay. Kung nilalait kami ng mga tao, pinagpapala namin sila. Kung kami ay inuusig, tinitiis na lang namin ito. Kung kami ay sinisiraan, mahinahon kaming sumagot. Hanggang ngayon, itinuturing kaming mga basura sa mundo. You see? So ano ngayon yung nakikita kong mga pastor, mga sinasabi nilang mga alagad ng Diyos na sila ay mga alagad ng Diyos. Pero kung titingnan ninyo ang kanilang mga pamumuhay, they are living in luxury. Si Panginoong Jesucristo nga, wala nga siyang una na magamit para siya ay matulog. Wala nga siyang bahay na natutuluyan. Kung saan-saan siya, kung sino lang ang nag-o-offer sa kanya na, halik kayo, dito kayo tumuloy, dito kayo matulog, para magkaroon siya ng comfortable na paghiga. Wala nga siyang sapatos sandalyas nga lang. Ganito rin ang buhay ni Pablo. Ang kababaang loob, ang pusong puno ng pagpapakumbaba. Tingnan mo, sabi niya ngayon nga nagugutom nga sila at nauuhaw. Wala nga silang matuluyan, wala nga silang damit na magagara na masuot nila. Dahil sa kanilang pagsisilbi sa Diyos. Paano itong mga mayayaman na ito na mga umaabot na ng bilyonis, ang kanilang assets, ang kanilang ganyan? Paano nangyari yan na pa? Ano ang kanilang pinagbabatayan dyan? Yung sinasabi dito sa salita ng Diyos? Kung nasa kanila ang karunungan ng Diyos, kung nasa atin ang karunungan ng Diyos, anong sinasabi sa salita ng Diyos? The true fasting, ang totoong fasting, sabi sa Isaiah, ay ang pagtulong sa mga sobrang hirap sa buhay, ang pag-alaga sa mga matatanda, ang pag-alaga, pagpapakain, sa mga orphans, walang mga nanay at tatay, ang pagpadamit doon sa mga taong walang mga maisuot, walang mga damit na sa kalye, walang mga tahanan. Yun ang totoong relihiyon. Yan ang totoong relihiyon, sabi doon. So kung tayo ay pinagpapala ng Diyos, hindi yun para sa sarili nating kagalingan o pagmamalaki. Kundi pinagpapala tayo nang sa ganoon masunod natin ang sinasabi sa salita ng Diyos, ang katotohanan. Na ibigay natin sa mga nangangailangan,
Gamitin natin ang mga pagpapala ng Diyos upang mas marami pang makakilala kay Kristo. Suportahan ang mga churches na yan, ang mga missionaries na yan. Kasi itong mga ito, sila Pablo, sila ay mga missionaries. At ang mga missionaries, they are just waiting for ano ang mga pagpapaling ibigay ng Diyos sa kanila. Wala silang permanent church. Tinatapon yan sila kung saan-saan. Nakita nyo doon dyan sa Facebook na nandoon sa bus yata sa ibang bansa yan na isang missionary ang nandoon na nagsalita, repent, the kingdom of God is coming, the Lord Jesus, ganyan. Tapos mayroong isang lalaki na, shut up! Nagalit, tapos sinampal siya ng bag niya. Ganun inahamak na ang mga missionaries, ang mga alipin, ang mga alagad ng Diyos ay hinahamak ng mundo at itinuturing na mga hangal. So kung tayo, sabi dito, anong ipinagmamalaki natin? Kung tayo ay pinagpapala ng Diyos, masasabi ba natin na we are so proud of ourselves that tayo ay pinagpapala? No. Pinagpapala tayo dahil sa kaawaan ng Diyos. Hindi para sa sarili natin. Hindi para yumaman tayo, magkaroon tayo ng mansyon, mamuhay tayo ng luxury, ang mga sasakyan ay ganito, ay may ganyan. Oh, hindi yun ang sinasabi ng Diyos Pagpapalain niya tayo ng maraming pagpapala, nang sa ganoon tayo ay maging pagpapala sa iba. Yan ang tunay na taong, na Kristiyanong may karunungan na nanggagaling sa Diyos Ama, hindi sa tao. Kasi, kung ang tao, ang daming mahihirap, ang daming nangangailangan ng tulong, ang daming walang makain, ang daming walang matirahan. Kung may mga may mga politiko naman, sinasakyan ang popularidad ng tao, ganito, ganyan, o nagpapagawa nga siya ng mga bahay, gagalbawa, yan si Pacquiao, nagpapagawa nga siya ng mga bahay, sino pa man yan, pero tinitelevised naman, pero nakapabisize naman, pero nandoon naman sa social media, na ganito, ganyan, hindi pinupuri siya ng tao. Salip na gawin niya ng tahimik. Gawin niya ng tahimik. Kung sino ang karapat-dapat, ay bibigyan niya as the Holy Spirit leads. At ano pang ginawa? Tumakbo pa sa politika. Hindi pa sapat na nakatulong siya sa kanyang kapwa. Naging noon pa siya. Tumakbo pa sa politika. Hindi pa sapat na naging senador, tumakbo pa sa pagiging pangulong presidente. Ganon yung iisipin mo. Pinagpapala ka ng Diyos. Hindi para sa sarili mo lang. 'Di ba? Invest in the kingdom of God, na kung saan ang mga kayamanan na ito ay hindi nakakain ng mga ipis, ng mga moth at iba pa. Kundi ang kayamanan natin ay yung doon sa langit, yung eternal. Dito sa Team Jesus, pinagpapala kayo sapagkat pinagtrabahoan ninyo yon. Nag-join kayo sa mga games, nanalo kayo, nandito kayo, araw-araw, nakikinig sa salita ng Diyos, binibigyan kayo ng pagpapala ng Diyos. Pinaghirapan ninyo yun, hindi yun siya bigay. No? Pinaghirapan nyo. Kung ano ang inyong pinaghirapan, yun ang babalik sa inyo. Pero ang bigay, hindi yan pinapublicize. Tahimik yan na ibinibigay as the Holy Spirit's lead at walang nakakaalam. Maaring kayo
dito sa Team Jesus, ay isa kayo sa mga recipient ng mga yun. Pero alam ba ng kasamahan natin sa Team Jesus? Alam ba ng kapitbahay mo? Alam ba ng social media? No. Bakit? Tahimik lang yun na pagbibigay. Pag sinabi ng Holy Spirit, magpadala ka dito sa kanya ng ganito, 500 dahil ganyan. Yes, Lord. Sana ko kukuha ng blessing, Lord. Sana ko kukuha ng resource. Dito sa ganyan. Yes, Lord. Praise the Lord. No? Wala kaming mga savings na ganyan, no? Wala. Bakit? Ang savings namin ay nasa langit. Maiiwan. Pag tayo ay mawala na sa mundong ito, maiiwan ang mga na ito, ang mga bagay na ito. Maiiwan. Kung mayroon mang ibinigay ang Diyos sa akin, halimbawa, yung mga jewelries na binigay sa akin ng Diyos, those are simple things. Hindi ba siya yung luxury na ang mahal, ang ganyan, no? Pero kung biruin mo yung chandelier lang niya na $40,000 chandelier. $40,000, ilan na yan? 2 million na yan. Pag gumawa ka ng bahay ng mga maliliit dyan, marami ng bahay ang pwedeng magawa dyan. Kahit 50,000 nga, makabuo na ng bahay. Kahit 100,000 pesos, di ba? Makabuo ka na ng maliit na bahay dyan na mayroon ng kwarto, mayroong maliit na sala, mayroong maliit na mayroong kusina, tapos mayroong banyo, ganyan, kubeta. No? Makagawa ka na niya ng gusali na kung saan yung mga walang matirhan sa gabi, walang matulugan, pwedeng doon sila tumira, doon sila matulog sa gabi. Yung mga ganun ba? Pag nasa iyo ang karunungan ng Diyos, pag nasa iyo yung banal na espiritu, hindi mo naiisipin yun eh. Pero it's none of my business. Bakit? Yung mga yan, mananagot sila sa Diyos eh. Bawat isa ay mananagot sa Diyos. Kaya, huwag nating i-focus ang ating mga paningin sa mga taong ito na sila ay ganyan. Bakit sila ganyan? Oh, huwag nating i-focus yun. Sila ay mga paalala sa atin na yumaman ito mga to. Si Kibuloy, ang daming mga mahihirap na pinapaasa. Biruin mo yun, ang kanyang Mercedes ay number 1 luxurious, most expensive car. Ang mayroon siya. Meron pa siyang mga helicopter, mga private jets. Ang laki ng kanyang bahay, ang sabi niya doon sa interview niya, doon may nag-interview sa kanya na foreigner, ano masasabi mo? What can you say? You live in this palace house, the very big one, and all the stuff, and the luxury, but your members are in pain, your members are in poverty. What can you say about that? Ano sabi niya? Ano magagawa ko kung ito ang ibinigay ng Diyos sa akin? No. May magagawa ka. Pinangakuan mo yung mga mahihirap na yan, natulungan mo sila, kaya sila nakumbinsi mo. No? Diba? So, pinagpapala. So, yung mga pagpapala, dapat ng Diyos, ay gagamitin natin upang matulungan yung mga nangangailangan. As the Holy Spirit leads. Hindi yung tayo-tayo lang. Maraming mga nangangailangan. Maraming mga nagpo-post sa Facebook na kailangan niya ito, anak niya may sakit, ganito si ganito ganyan. Oh. Nakikita ko yan eh. Pero who am I to decide? Kung walang conviction ng Holy Spirit sa akin na gawin yan, I don't do that.
Hindi ako gumagawa ng hakbang na ako lamang at wala ang conviction ng Holy Spirit. Bakit? Kasi pag ako lang magdidesisyon, palpak ang aking desisyon kung wala ang gabay ng Holy Spirit. Pero pag ang Holy Spirit ay kasama natin sa ating desisyon, magugulat ka sa kabutihan ng Diyos. Magugulat ka. So, pag pinapakita ng Diyos sa akin yung mga yan sa Facebook na nangangailangan siya ng ganyan, si ganito namatayan, si ganito na ganyan, pinagpipray ko yan, Holy Spirit, ano po ang nais mo? Pray for them. Yes, Lord. I pray for them silently. Father God, you will make a way. Pag sinabi ng Holy Spirit, i-message mo yan personal, tahimik mong gawin. Ano mo yan, ipagdasal mo, tapos magpadala ka ng ganyan. Yes, Holy Spirit. Yan ang mga alipin. Yan ang mga alagad. Ang mga lingkod. Tahimik, hindi, it doesn't matter kung walang nagpupuri sa'yo na si ganyan, ang bait talaga niyan, si ganyan, very generous yan, si ganito, ganyan. Hindi na yan mahalaga eh. Your opinion doesn't matter. Your praises doesn't matter to us. What matters most is what the Lord, ano ang sasabihin ng Diyos? Lord, ito ba'y makapagpupuri sa'yo? Ano ang nais mong mangyari? Siya, Lord Jesus, Holy Spirit. Kaya ako, hindi ako natatablan dyan sa mga pinupopost ninyo dyan. May mga nagpo-post na humihingi ng tulong, na mga ganyan. Ba't ka nagpo-post dyan kung ikaw ay Kristiyano? Kung ikaw ay totoong anak ng Diyos at may karunungan ka na nanggaling sa Diyos Ama, hindi mo kailangan gawin yan. Manahimik ka. Alam mo alam mo kung paano kausapin ang Diyos kasi anak, marunong ka na may karunungan ka galing sa Diyos Anong sabi niya sa salita niya? Sinabi ba doon sa salita niya, kung may mga kailangan kayo, i-post nyo sa Facebook? At mag-ano kayo? No. Ano sabi niya? Go to your room. Go to your room. Pray in silence. Magpuri ka sa akin. Pasalamatan mo ako. When praises go up, blessings come down. Ang tao kasi nasanay Nasanay na palaging nasa social media. Nasanay na bawat ano post. Sa halip na bawat hakbang natin, doon tayo sa Diyos magsubsub. Doon tayo sa presensya ng banal na Espiritu. Wala Walang karunungan na nanggagaling sa Diyos. Pero tingnan ninyo ang mga posting nila. Lord Jesus, Diyos Ama. Lord, patawarin mo po ang kapatid na ito. Patawarin mo po ang taong ito, Lord. Katagpuin mo siya, Lord, na maintindihan niya. Sa'yo kami humihingi. Sa'yo kami nakikipag-usap. Sa'yo kami nagpo-post. Sa kaharian mo, Lord, hindi sa social media. More time sa presensya ng Diyos at hindi sa social media. Hallelujah. Walang karunungan yan nanggagaling sa Diyos. Kaya yung mga ganyang tao, pinagdadasal natin sila. Napatawarin sila ng Diyos. Nakatagpuin sila ng Diyos at maintindihan nila ang kabutihan ng Diyos. Ang lihim na ngayon ay ibinunyag na ng Diyos ang kanyang karunungan. No? Very busy sa social media.
Bawat araw talagang may post yan. Sa isang araw ay 4, 5, 6 na mga posts na palaging sa kanya, palaging sa kanya, palaging sa kanya, pamilya niya, ganito, ganyan. Ang ingay. Pero ang tanong, nag-iingay ka ba sa Diyos? Seryoso ka bang nakikipag-usap sa Kanya? Seryoso ka bang nakikipag-usap kay Kristo? Kasi kung mayroon na tayong karunungan, silently we go to our room, we pray. Tayong magkapamilya, tayong magkaanak, ito ang sitwasyon natin, problema natin ito, kasi ganito, ganyan, no? Pag tayo, alam natin ang salita ng Diyos, sabihin natin sa ating mga anak, sa ating mga asawa ba na magkapamilya, halika kayo rito, let us pray, itaas natin sa Diyos ang ating mga pangangailangan, ang ating sitwasyon. Ganon yun. So, gaya halimbawa, no? This week ay mga last week pala at hanggang this week, marami kaming mga online, mga direct na mga babayaran ba sa insurance ng sasakyan, ang ano ng sasakyan, bayad, ang mga ganitong loan namin, ang mga ganitong ganyan, direct deposit yan. Yung automatic ba deduction. Basta nandyan sa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ganyan, no? So sabi ko, Lord, anong gagawin ko, Lord? Hindi sapat itong aming sahod last week. Kasi may mga payroll na babayaran. Yan po. Mahalaga sa amin yung payroll. Inuuna namin yung payroll ng mga therapist bago kami. Anong gagawin namin? Anong gagawin ko, Lord? Ito, ganyan. Si Tito Bryant, nahimik lang. Hindi niya alam ang sitwasyon ng DNG sa aming mga finances dahil nga ako yung ginagamit ng Diyos, no, para sa finances. So, bawat umaga pagising ko, Holy Spirit, salamat po sa panibagong umaga, Lord Jesus. Anong gagawin ko? Ito yung mga ganito. So, nag-aayos na ako ng finances. Alas 4 ng umaga, alas 4:30, alas 5, ganyan, no? So, sabi ng Holy Spirit, kausapin mo si Brian. Okay, Holy Spirit. Kasi pinagdasal ko na. Halimbawa, yung last Saturday, after sa ating Bible study, no? So, conviction ng Holy Spirit, kausapin mo si Brian. So, gising na siya, mga 9:30, gising na siya. Kasi Saturday, pahinga niya yon. Sabi ko, kahal ko, gising ka na. Ito yung, sabi ng Holy Spirit, kausapin kita. Ganito kasi yung status ng finances natin ngayon. Kulang yung mga automatic deductions natin. Kulang ito ng ganyan. Siguro mga 300 ang kulang yan. $300 lang ha, wala kami yan. Kulang. Akala nyo kayo lang nagkukulang. No? So sabi ko, nag-pray ako sa Holy Spirit at sabi ko kasi sa Holy Spirit, anong gagawin namin? Sa ayaw at sa gusto namin, automatic deductions ang mga yan. So, talagang kukunin yan sa bank account mo. So, anong gagawin ko, Holy Spirit? Ang sabi niya, kausapin mo si Brian. Kaya kinakausap kita ngayon na ito ang kulang natin. May kulang tayo na mga $300. Wala naman kaming cash na $300. May mga credit cards kami, pero hindi ba yung pwede ang credit card? No? Sabi niya, so yan na ang status ng ano natin ngayon, yung income natin ngayon, yung finances, yes, this week. Kasi ang sahod natin ay this coming week pa, ngayong week na to. So kulang tayo in between, mga ilang araw, kulang tayo niyan. Ma-negative ang bank natin pag wala tayo niyan. Sandali lang. Kasi, the other week daw,
May nagpadala sa kanya, ganun ang ginagawa ng Diyos pag nahihirapan kami sa finances. Nagpapadala na ang Diyos ahead of time ng mga loan na matagal, 1 taon mong bayaran, na maliit lang interest, ganito lang. Tapos ang interest naman dito ay sinasama sa tax. Sabi niya, sandali lang kasi merong pinadala sa akin na $1,400 cheque na ready for deposit. Hallelujah! Si Tito Brian ang pinapadala niyan talaga. Gabi ang Diyos. Ilang beses na yan nangyari sa amin. Nakaraos kami ng dahil dyan. Sabi niya, tingnan ko nga yung cheque na yon kasi ready for deposit na ang cheque na yon. Sabi ko, oh, hallelujah, praise the Lord, Jesus Christ, napakabuti mo, Lord. Oh, no? So, tinignan nga namin at this check is ready for deposit. $1,400. Tapos, mag-umpisa siya, magbayad siya monthly for 12 months. Mag-umpisa siya sa month of April. Hallelujah. Sabi ko, sige, deposito mo na yan. Oh, Lord, salamat po. Pinagdasal namin. Thank you, Lord, sa provision mo, Lord. Yan. Ngayon, so pumunta na siya sa bangko. Pagpunta niya sa bangko, sarado ang bangko. Monday to Friday lang pala ang bangko. At kahapon, holiday. Kailangan na, mababawas na Sabado, Linggo, Lunes. Magbabawas yun kahit holiday. Pag automatic deduction yung mga company. Mayroon tayong mga insurances, no, sa sasakyan, sa ganyan. Automatic yan deductions sa bangko. Lord, paano yun, Lord? Sarado man ang bangko, Lord. Anong gagawin ko nito? Sabi ng Holy Spirit, i-deposito mo. Direct deposit. Diyan, sa sa cellphone mo. Ay, mahal ko. I-direct deposit ko daw sa mobile deposit. Tingnan ko nga, kasi yung aking cellphone, yan, meron niyang mobile deposit. Hindi na kami pumupunta sa bangko, i-deposito natin diretso. So, pinirmahan niya, nilagyan niya ng social security niya, ganito, ganyan, no, mga info sa likod. Ko, Holy Spirit, let your will be done. Kasi kailangan ko ng mga 300 Holy Spirit para hindi ma-negative itong aming bank account. O, ngayon, pinicturan ko na. No? Praise God! Pumasok! Maalam nyo magkanong pumasok? $400 ang pumasok na automatic ready na. Ibig sabihin, cash flow mo na yan. At ang $1,000 ay bukas pa maging available. Wednesday. But God is good dahil ang kailangan ko lang naman ay mga $300 para hindi ma-negative ang aming bank account. Hallelujah, Lord. Napakabuti mo, Lord. To God be the glory. Ganon yon, mga testimony natin yon. Kung tayo ay naniniwala sa Panginoong Jesucristo at kung sinusunod natin ang kanyang kalooban. So, pag ang tithing, ibigay mo talaga yung tithing. Hindi ka na mag-iisip paano yung magbibigay ako ng $500, may kailangan ako na 300 para this week ay no. Pag tithing, you have to give it. Bahala na ang Diyos magbigay niyan. O tingnan ninyo, nagpadala ahead of time. Ang sabi ni Tito Brian, itinago ko lang yan kasi hindi ko man alam kung ano ang finances natin. Ikaw naman nakakaalam. Hindi ko naman yan sinasabi sa kanya unless ang Holy Spirit ang magsasabi sa akin. Sabihin mo yan kay Brian. Kaya sinasabi ko sa kanya, mahal ko, ito yung conviction ng Holy Spirit. Sabihin ko sa iyo na ito ang sitwasyon natin, kailangan natin ng hinod para hindi tayo ma-negative sa mga deductions natin this week. Kasi ang sahod natin ngayon pang linggo na ito. See? So sabi niya, sabihin mo kay Brian, ahead of time, nagpadala na ang Diyos. Even before we asked, nagbigay na ang Diyos. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat po, Lord. So, ganun yun mga katim Jesus. Kung tayo ay naniniwala kay Kristo, kung ang ating pananampalataya sa Kanya ay matatag,
at ginagawa natin kung anong nararapat. So kung tayo ay pinagpapala ng Diyos na ganito, aside from your tithes, ang tithes ay hindi mo pwedeng utangin yan. Ang tithes, ibigay mo talaga yan kung ano ang iyong gross income. Aside from your tithes, may mga offering ka. Pag sinabi ng Holy Spirit, you do this sacrificial offering, send it to this, send it to this. Yes, Lord. Wala nang mga tanong-tanong. Ha? Eh ngayon, sabi ko, Holy Spirit, anong gagawin ko dito? Kulang ito na hindi. Tapos, last Saturday, mas lalo pang kumulang dahil kailangan namin ipaayos yung may 3 pinto doon na tumigas na siya ba, hindi masyarang mabuti. Kailangan namin ipaayos. So, kailangan namin ng 250. So, anong gagawin ko nito, Holy Spirit? Mas lalo itong negative. Kaya sabi niya, i-deposito mo yan. Nakaraos, to God be the glory. Hanggang ngayon, hindi negative ang account ng Diyos. Mag-account ng Diyos, nandoon pa rin. May pera pa rin sa loob. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to God Almighty. So, ganun yun mga ka-Team Jesus. Kung ang kalooban ng Diyos ang ating sinusunod. He said, I will be with you. I will never leave you nor forsake you till the end of time. So, ang buhay natin ay araw-araw nating nilalakaran ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo na puno ng pagpapakumbaba. No, nang dahil ako ay nabubuhay lamang nang dahil sa kaawaan ng Diyos. Ako ay pinagpapala nang dahil sa kaawaan ng Diyos at dahil pinagpapala tayong rin ay maging pagpapala sa iba. To God be the glory and honor. Kung tayo ay naniniwala sa Kanya na siya ang ating provider, at pag sinabi ng Holy Spirit, ibigay mo yan doon. Ano mo yung tithing mo, ano mo yan dyan. Yes, Holy Spirit, salamat po. Ikaw ang mag-provide, kahit mayroon kami sariling mga pangangailangan. Ikaw ang mag-provide. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Napakabuti ng Diyos. To God be the glory and honor. Salamat, Lord, sa iyong presensya. Holy Spirit, thank you at nangusap ka na naman sa amin. Patawarin mo kami kung may mga pagkakataon na kami po ay ipinagmamalaki namin kung ano man kami meron, kung kami mga Kristiyano, kung kami pinagpapala mo, pinagmamalaki namin, pinagmamayabang namin, sa halip na mas lalo kami magpapakumbaba sa aming mga sarili at pasalamatan ka at maging pagpapala ng iba. Father, salamat po sa iyong pagpapaalala sa amin na kami ay pinagpapala mo upang sa ganun maging pagpapala rin sa iba, lalo na po yung mga lingkod mo, yung mga alagad mo, yung mga missionaries mo, na sila ay hinahamak ng mundo. Sila ay tinuturing ng mga hangal. Nagamitin mo ang aming mga buhay upang makapagsuporta kami sa kanilang mga pangangailangan, lalo na yung mga missionaries na nasa mga bundok, nasa mga dagat, nasa mga isla, nagutom, walang maayos na kasuotan nang dahil sa kanilang pagsunod sa iyo, Panginoong Jesucristo, Lord. Gamitin mo ang aming mga buhay upang sila po ay makakain, makainom, ano man ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Grieve our hearts, Lord. Give us the burden, Father God, to see these people, Lord. Ang iyong mga servant, ang iyong mga lingkod, na tapat na naglilingkod sa iyo at ipinapahayag ang katotohanan ng iyong mga salita. Na ngayon sila ay nahihirapan, ngayon wala silang makain, nauuhaw sila, wala silang matutulugan, Lord. Gamitin mo ang aming mga buhay, gamitin mo ang aming mga resources, ang mga resources na ibinigay niyo sa amin upang sa ganun ay maging pagpapala kami sa iyong mga lingkod, Panginoon Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Salamat, Lord. Napakabuti mo po. Pagpapalain mo ang bawat isang nandito nakikinig sa mga salita, Lord. We seal your word with the blood of Jesus nang sa ganun hindi po ito manakaw na kaaway, kundi ito ay aming magagamit. Sa bawat araw na kami ay namumuhay
sa aming pananampalataya kay Kristo. Oh, hallelujah. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan, Father God. To you be all the glory and honor, Father. Pagpapalain mo ang bawat isa na spend ng kanilang oras, ng mga resources nila upang makinig sa iyo. Ano man ang kanilang mga kahilingan, Lord, patatagin mo po sila. Kanilang mga pananampalataya sa iyo. Gabayan mo sila ng iyong banal na Espiritu. Gabayan mo kami ng iyong banal na Espiritu sa bawat araw ng aming mga buhay para sa kapurihan ng Diyos Ama. Maraming salamat po, Holy Spirit. We praise you, we adore you. Thank you so much for your presence. We give you all the glory and honor, Father, in Jesus' name and the Holy Spirit. Amen. God bless everyone. And Jesus loves us. Hallelujah. Ayan, 7:37 na. Dahil napakabuti ng Diyos. Ang sabi ng Holy Spirit, you speak. Sabihin mo ang iyong testimony. Kaya gano'n, no? Gano'n kabait ng Diyos. Gano'n ang kanyang kaawaan kung tayo ay magpapakumbaba at hindi tayo magmamalaki sa ating mga sarili na sa akala natin kung sino tayo. Okay? Naway naintindihan ninyo ang mensahe ng Diyos at hanggang sa muli. So, balikan ninyo ang ating mga pinag-aaralan at basahin nyo ang inyong mga Biblia. Ngayon, ayan, sa Romans na naman, Romans 6-10 tayo para sa sunod nating mga paglalaro. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.